Amen. So mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule naman natin ngayon ay week 3, day 4. Amen. Amen. Matthew 1:23, Behold, the virgin shall be with child, and shall bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God with us. So, i-highlights natin yung salitang Emmanuel. Napaka-special itong pangalan na ito, na ang ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin. So, yan yung ibig sabihin ng Emmanuel. Pwede ko sabihin sa loob ng bagong tipan, ito ay isang natatanging pangalan na kung saan nagpapahiwatig sa atin na ang Diyos ay sumasa atin. Hindi lamang ito isang objective na bagay, kundi sa tuwing maranasan mo na ang Diyos ay nasa atin, sa karanasan lalo na, tatawagin mo ang Panginoong Emmanuel. Amen. 18:20, For where there are 2 or 3 gathered into my name, there am I in their midst. So kahapon binanggit ko yung meeting. Sabi ko, ang pinakakonting tao sa meeting ay 2. Kaya sinabi rito, 2 or 3 or more, siyempre, na nagpupulong sa pangalan ng Panginoon. Ang Panginoon ay nasa gitna natin at tayo ay nasa loob ng Panginoon. So yung eksena dyan na sinasabi nasa gitna natin, ang ibig sabihin niyan, tayong lahat ay nadadala sa loob ng Panginoon. Magbabasa na ako. Emmanuel is the name called by people who have had a certain amount of experience. Wherever you have some experience of Jesus, you will be able to say that He is God with you. Jesus is nothing less than God with us. This is our experience. God told us that His name is Jesus. But as we receive Him and experience Him, we say that Jesus is God with us. This is wonderful. So maganda yung pagkapaliwanag dito. Ang sinabi sa atin, ang Panginoong Jesus ay tatawaging Jesus. At yung pangalang Jesus, yan ay binigay mismo ng Diyos sa Kanya. Na ang ibig sabihin, siya ang isang hinirang ng Diyos upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Subalit sa side naman natin, tayo mga tao, sa panahon na nararanasan natin ang Panginoong Jesus, ito ay isang matinding pagpapahiwatig na ang nararanasan natin ay ang Diyos na nasa atin. At dahil ang Diyos ay nasa atin, tatawagin natin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin. So yung emphasis dito ay more on experience. More on experience siya. Hindi siya doctrinal name. Hindi siya doctrinal name, kundi resulta siya ng experience natin sa Panginoon. Kaya binanggit sa atin na itong pangalan na Emmanuel, ito ang itatawag sa kanya ng mga tao. Sinong mga tao? Mga tao na nakaranas sa Kanya. Kapag naranasan mo siya bilang isang item sa buhay mo, sasabihin mo, ang Diyos, hindi mo sasabihin si Jesus ay nasa akin, kundi ang Diyos ay nasa akin. So yun yung palang, yun yung emphasis dito. Kasi madalas, ginagamit natin itong term na Emmanuel para maghayag ng isang pananaw o isang pagpapaliwanag na nang dumating ang Panginoong Jesus ay dinala niya ang Diyos tungo sa atin. Tama naman yan. Pero mas merong higit na magandang approach dito. Ito ay hindi lang dinala ng Panginoon ang Diyos sa loob natin, kundi sa panahon na nararanasan natin ang Panginoong Jesus na gumagawa, binibigyan tayo ng mga karanasan, tatawagin natin siyang Emmanuel. Nang ibig sabihin, siya ang Diyos na nasa loob natin. Ito ay ayon sa karanasan. So maganda itong approach dito. So today's reading na ako. Deep within,
Do you not have the sense that according to your experience, Jesus is God? Siyempre, meron. No? Meron tayong isang pandama na si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay Diyos. Amen. Jesus is nothing less than God Himself. He is not only the Son of God, but also God Himself. Some good writers have said that apart from Jesus, we can never find God. Amen. God is with Jesus, and God is Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was not only with God, but the Word was God. This Word became flesh and was called Jesus. Oh, ito ang diin ng pagtuturo dito. Ang Diyos ay si Kristo. Si Kristo ay Diyos. Ang linaw ng mga salita dito. At kung papansinin mo, di ba? Sa John 1, sinasabi diyan, sa simula ay ang salita. At ang salita ay naging laman. At ang salita ay naging laman at ang salita ay ang Diyos. Diba? Ang linaw niyan. Sino ba itong salita? Na nagkatawang tao, naging laman. Salita na naging laman. Siyempre, ang salita sa Biblia ay ang Diyos. Kaya sa simula pa lang ng Biblia, siya ay pinakilalang isang Diyos na nagsasalita. Ang pinakamagandang pagpapakita niyan ay nung siya ay lumikha. Nung siya ay lumikha siya sa pamamagitan ng salita. Kaya naging salita siya. Sino ang lumikha? Ang Diyos. Okay. Paano niya nilikha? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Sino nagsasalita? Ang Diyos. Ano ang salita? Ang salita ay Diyos. Pagdating sa diyan, yung salita, naging laman. Sino yung salita? Diyos. Anong nangyari? Yung Diyos na salita ay naging laman. Sino yan? Tanong nga natin, sino ba yung salita na naging laman? Dito sa buong San Sinukob, walang naging laman na salita, kundi ang Panginoong Jesus. Na ang ibig sabihin siya ang Diyos na nagkatawang tao. Diba? Ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya ang linaw sa Biblia na si Jesus ay Diyos. Ang Diyos ay si Jesus. Tapos ang ganda nung sinasabi rito. Yung isang writer, sabi niya, maliban sa Panginoong Jesus, walang daan para maabot natin ang Diyos. Walang daan talaga. Kung hindi siya nagkatawang tao, paano mo maaabot ang Diyos? Paano mo siya makakausap? Paano mo siya makikilala? Hindi mangyayari yan. Hindi ba? Kaya nung ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao, naabot siya ng tao, nakita siya ng tao, nakasama siya ng tao. Sino ang nakasama nila? Si Jesus. Sapagkat si Jesus ay ang Diyos, ibig sabihin, nasumpungan natin ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. At ngayon, patuloy tayo nagkakaroon ng ganyang pandama. Na itong Panginoong Jesus, bagamat sinabi ng Biblia, siya ay anak ng Diyos. Pero ayon sa karanasan, hindi lang siya anak ng Diyos, kundi siya mismo ay Diyos. Alam niyo kasi minsan, dahil sa mga pagtuturong mali, pati tayo nangingiming sabihin ito eh. Dahil sa lakas ng mga pagtuturo at maling paniniwala ng maraming tao na malakas din nagde-declare na sinasabi, si Jesus ay hindi Diyos. Hindi siya Diyos. Minsan tayo naapektuhan din. Hindi tuloy tayo magkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang totoo na si Jesus ay Diyos. Pero kung tutuusin, dapat mas malakas tayo kaysa sa kanila. Sapagkat tayo ay nagtamo ng liwanag at karanasan. Di ba? Yung liwanag na nakita natin sa salita na siya ay Diyos, binak up pa siya
ng liwanag ng ating karanasan. Kaya 100% si Jesus ay Diyos. Amen. When we experience Jesus, He is Emmanuel, God with us. We have heard that Jesus is our comfort, our rest, our peace, and our life. Jesus is so much to us. If we would experience Him, we would immediately say, this is God. This is not God far away from me or God in the heavens, but God with me. O yan. Ang Panginoon, halimbawa, buhay. Naranasan mo siya ay buhay. Kasi sabi ng Biblia, siya ang buhay natin. Pag naranasan mo siya bilang buhay mo, i-declare mo, ang Diyos ito. Pag naranasan mo siya bilang comfort mo, hindi mo sasabihin, meron akong comfort. Sasabihin mo, itong comfort na ito, ang Diyos to. At kung ano-ano pang mga karanasan, ang Diyos to, ang Diyos ito. Sino ba yan? Si Jesus. Pero ayon sa karanasan, ito ay ang Diyos na sumasa akin. Kaya sasabihin mo, Panginoon, ikaw ang aking Emmanuel, ang Diyos na sumasa akin. Amen. So yan ay bunga ng karanasan. So hindi lang siya doktrina. Amen. Whenever we experience Jesus in a certain way, we realize that Jesus is God with us. Jesus is our patience. But when we experience Him as our patience, we say, this patience is God with me. Jesus is the way and the reality. But when we experience Him as the way and the reality, we say, this way and this reality are just God with me. Hallelujah, Jesus is God with us. In our experience, He is Emmanuel. Amen. So yun yung magandang, ngayon ko lang na-encounter itong ganitong klaseng view. Kasi madalas pag binabanggit ko o nagme-mensahe ko about sa Emmanuel, ang madalas sinasabi ko ay napaka-bless tayo sa Bagong Tipan sapagkat sa pamamagitan ng Panginoon, nadala ang Diyos tungo sa atin. Tama naman yung sinasabi ko, pero napaka-objective niya. Ito naman, ang approach dito ay based on experience. Batay siya sa karanasan. Kaya sa umpisa, sinabi niya, yung pangalang Emmanuel ay nanggaling sa tao. Ibig sabihin, nabuo yung karanasan sa tao at naibunga yung pangalan ng Panginoon mula sa karanasan ng tao. Halimbawa, naranasan mo siya bilang iyong patience, pasensya. Halimbawa, isa kang taong walang pasensya, mainipin ka, bugnutin ka. Pag na-late na yung kausap mo, ay, halos hindi ka na makahinga sa sa inip. Pero nung nasumpungan mo ang Panginoon, nagbago yung katauhan mo. Nagkaroon ka ng pasensya. Nagkaroon ka ng hinahon at naalis yung ganyang bugnuti na ugali mo. So sasabihin mo, ito ang karanasan ko kay Jesus, na kung saan siya ang aking naging pasensya. Pero pag naranasan mo, sasabihin mo, itong pasensya na nararanasan ko ngayon, ang Diyos ito. Ang Diyos ito. Amen. Kung hindi ang Diyos ang pasensya mo, hindi ka mapapakali dyan. Wala kang magagawa kundi mabaling sa iyong lumang tao. Pero dahil ito ay Diyos mismo, kaya anong sasabihin mo? Siya ang aking Emmanuel. Ang Diyos na sumasa akin. So ang ganda ng pagka-approach niya. Nang ibig sabihin, yung Emmanuel ay naging bunga ng ating karanasan sa Diyos na suma sa atin. Amen. So, amen. Whenever we are gathered together into the name of Jesus,
He is with us. The presence of Jesus in our meetings is actually God with us. Amen. So yan naman yung meeting. Corporate yan. Ako saan sinabi dyan na 2 o 3 na nagmi-meeting sa kanyang pangalan, ang Panginoon ay nasa gitna nila. No? At ang ibig sabihin niyan, nasa atin ngayon. Kaya maging sa meeting, hindi lang individual, maging sa meeting, napo-confirm yung pangalang Emmanuel. Nagmi-meeting tayo, nararamdaman ko yung Diyos gumagawa sa akin. Gumagawa rin ba sa'yo? Oo. Sa'yo rin? Oo. Kaya pwede tayo mag-declare na ang ating Diyos ay Emmanuel. Gumagawa sa iyo, sa akin din. Siya ang nasa akin, nasa iyo din. Siya ang ating Emmanuel na nangyayari din sa loob ng meeting. Jesus is with us all the days until the consummation of the age. All the days includes today. Do not forget about today. Many Christians think that Jesus is present all the days except today. But Jesus is with us now, today. Today, amen. Ngayong oras na ito, ngayong araw na ito, ngayong minuto, nandito siya sa atin ngayon. All the days, na ang ibig sabihin, ang all the days ay lahat ng araw. Ngayon, nakaraan, sa darating na kapanahunan, siya ay mananatili sa loob natin. At pwede nating sabihin na siya ang ating Emmanuel all the days. Amen. Amen. Jesus not only among us. Amen. He is in our spirit. 2 Timothy 4:22 says, "The Lord be with your spirit." This Jesus who is with our spirit is Emmanuel, God with us. So yan ang pinakamalinaw na Emmanuel na sinasabi sa 2 Timothy 4:22, "The Lord be with your spirit." Amen. Nang ibig sabihin yan, ang Diyos ay nasa espiritu natin. Ang Panginoon, naging espiritong nagbibigay buhay. Tayo, merong pantaong espiritu. Nung sumampalataya tayo sa Kanya, siya ay pumasok sa loob natin. Sa ating espiritu mismo, naghalo yung dalawang espiritu, naging isang espiritu. He who is joined to the Lord is one spirit, at ang ating espiritu naging pinaghalong espiritu, at sa ating espiritu, nandyan ang Diyos nakahalo bilang espiritu. Anong tawag dyan? Emmanuel. No? Madalas sinasabi natin yung espiritu natin ay pinaghalong espiritu. Ngayon, pwede mo rin sabihin, ang aking espiritu ay Emmanuel. So, brother, anong klaseng espiritu meron ka? Emmanuel. Ibig sabihin, God with us. God in my spirit na ihalo. Kaya ang espiritu ko ay Emmanuel. So, amen. At itong pangalan na ito, nasa New Testament lang ito. Sa Old Testament, hindi ganun binanggit yan. Binanggit din niya, pero more on figurative. Amen. We can never separate the Spirit from the presence of Jesus. The Spirit is simply the reality of Jesus' presence. This presence is Emmanuel, God with us. Amen. So yung Espiritu ay ang realidad ni Jesus na siyang Diyos na nasa Espiritu natin. Kaya sa term na Emmanuel, hindi mo pwedeng alisin yung Espiritu. Yung Espiritu na nadala sa atin, hindi na aalis yan. Kaya habang panahon, ang Espiritu ay nasa atin, ito ay ang Diyos na nasa atin. Amen. Amen. Jesus is not only among us. He is in our spirit. 2 Timothy, okay, nabasa ko na to. Amen. Okay, so ito na. When we call on the name of Jesus, we receive the Spirit, who is the person, the reality, and the realization of Jesus. Amen. So when we receive the Spirit, kailan yan? Nung nag-call tayo.
No? Kaya ang hindi natin makalimutan ay nung nag-call tayo. So magagaling yung mga nagpipreach ng gospel sa panahon na ito para siguraduhin na matanggap mo ang Espiritu at tutulungan ka nila, gagabayan ka nila na mag-call sa Panginoon. At nung nag-call tayo sa Panginoon, ang ating Espiritu, ang Espiritu Santo, pumasok sa loob natin. No? At tayo ay merong Espiritu sa loob natin. At yan ay ang Diyos mismo na nadala sa loob natin. Amen. At ang Espiritu ang realization ni Jesus ngayon. Amen. 1 Corinthians 12:3 says, "No one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit." Whenever we say Jesus is Lord, we are in the Spirit. And when we receive the Spirit, we have all been under the influence of tradition, thinking that we must fast and pray before we can receive the Spirit. However, it is simple to receive the Spirit. Just call on the name of the Lord. Amen. Call on the name of the Lord. So, sabi ng Biblia, wala namang makakatawag, okay, sa pangalan ng Panginoon o makakapagsabi na si Jesus ang Panginoon maliban sa kung siya ay nasa Espiritu or kaisa ng Espiritu Santo. So anumang panahon na sinabi natin na si Jesus ang Panginoon, ito ay isang pagpapatunay na tayo ay nasa Espiritu, at kung tayo ay nasa Espiritu, ito ay pagpapatunay na tinanggap natin ang Espiritu. At ang Espiritu ay nasa loob natin, nakahalo na sa ating Espiritu. Kailan nangyari yan? Nung tinawag natin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Kasi may mga nagtuturo na para matanggap mo ang Espiritu, kailangan mo pang manalangin at mag-ayuno. Mag-pray ka, mag-fasting ka, no, para matanggap mo ang Espiritu. Parang yan, sobrang effort niyan. Pero sa Biblia, tumawag ka lang sa Espiritu. Anong mangyayari? Papasok ang Espiritu sa'yo. Anong mangyayari? Maihahalo sa'yo. No? At kung ikaw ay tatawag uli sa Espiritu, ang Espiritu mo ay mapapalakas at madadala ka sa presensya ng Espiritu. Kaya sinasabi dyan, walang makakapagsabi ng si Kristo ang Espiritu o ang Panginoon maliban sa pagiging nasa Espiritu. Totoo naman yan. Yung mga walang buhay ng Panginoon, hindi yan makakatawag sa pangalan ng Panginoon. So, nung araw, matagal na yun, merong isang Buddhist, pinipilit namin na tumawag sa pangalan ng Panginoon. Ayaw. Talagang ayaw, maski anong gawin mo. Sasara niya yung bibig niya, ayaw niya tumawag. Sa inchik yun eh. So, sige, mga Chinese pa yung nagsasabi, tawag ka sa pangalan ng Panginoon. Ayaw niya. Ayaw niya. Talagang sinara ng demonyo yung bibig niya. Hindi niya matawag ang pangalan ng Panginoon. Wala siyang Espiritu. Tapos, hindi nagtagal, nag-suicide siya. Wala naman nag-api sa kanya. Pinapatawag lang siya sa pangalan ng Panginoon. So, wala. Hindi naligtas yung tao na yun. No? Pero kung tumawag siya sa Panginoon, maliligtas siya. Papasok yung Espiritu. Pero hindi talaga siya tumawag. Pangalan ng Panginoon. Ito ay isang pagpapatibay na may realidad ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Hindi ito practices lang. Hindi ito isang ritual. Kundi ito ay isang totoong bagay na pag ginawa mo, merong mangyayari. Amen. Amen. According to Isaiah 8:7-9, the enemy may try to take over the land of Emmanuel. So ito sa Old Testament, binanggit yung land of Emmanuel. Amen. Pero sa Ulumang Tipan, more on types lang siya. Type.
simbolo. Do not think this word is only for the children of Israel. Today our spirit is the land of Emmanuel. Thus we ourselves are the land of Emmanuel. The enemy Satan, with all his army, will do everything he can to take over this land of Emmanuel. That is to take over our spirit and our being. So yung land of Emmanuel sa lumang tipan ay sumasagisag sa ating espiritu na siyang pinananahan ng lugar ng Diyos. Yan ang Emmanuel. Ngayon, dahil ang espiritu ng Diyos ay nananahan sa ating espiritu, ito yung realidad ng Emmanuel ngayon, kung saan ang Diyos ay nasa atin. Si Satanas, ginagawa niya lahat ng kanya magagawa, upang kanyang tamuhin ang land of Emmanuel. Anong ibig sabihin yan? Ginagawa niya lahat upang tamuhin tayo, makuha tayo, makidnap tayo, maangkin tayo, sapagat tayo ang land of Emmanuel. So yan. Gusto niya sirain tayo. Kung tutuusin, pag isang tao tinamo ni Satanas, nasira na siya. Sira na ang kanyang buhay. Maaaring buhay pa siya. Pero dahil natamo na siya ni Satanas, wala na, sira na siya. Naangkin na siya. Yan ang gustong gawin ni Satanas. Pero hindi niya kayang gawin yan. Dahil sa ang Diyos ay sumasa atin. Mabibigo siya. Hindi niya magagawa. Natamuhin tayo. Maaaring matamo ka niya ng ilang araw o buwan. Pero kalaunan, ang Diyos din ang magiging may-ari sa atin. Sapagkat hindi na siya aalis sa atin eh. Ang pagiging nasa atin ng Diyos ay isang bagay na hindi matatapos. Ito ay mananatili magpakilanman. Anumang panahon na ang Diyos ay pumasok na sa iyo, nanahan na sa iyo, naihalo na sa iyo, maski na anong mangyari, hindi na siya lalabas dyan. Tayo ay mananatiling land of Emmanuel sapagkat ang Diyos ay nasa atin. Amen. Pero maganda, habang panahon, wala na tayong panahon na angkinin pa ni Satanas, maski temporary. Huwag mo na ibigay yung sarili mo dyan. Amen. Bumaling tayo sa Panginoon. Hayaan natin na siya ang mag-angkin sa atin. Siya ang legal na may-ari sa atin. Amen. Amen. Okay. Amen. Okay, so, although Satan has tried his best to take you over, you are still here. Dito ka pa rin naman. Perhaps during the past week, Satan tried 21 times to take you over, but he failed every time. Amen. So, tried lang pala yun. Hindi naman tala tayo nagiging ni Satanas. Maski paminsan-minsan bumabagsak tayo, nahuhulog tayo sa sanlibutan paminsan-minsan, o sa kasalanan, o nanlalamig. No? Pero yan ay mga pagpupumilit lang ni Satanas na kunin tayo. Hindi naman ibig sabihin nanlamig ka, nakuha ka na. O nag-backslide ka, nakuha ka na. Hindi mangyayari yun. Kasi, ang Panginoon nasa atin. Para mga attempt lang yan, Pero hindi mangyayari yan. Bakit? Kasi hanggang ngayon, nandito ka pa rin. Bakit? Sapagkat ang Panginoon, hindi ka naman iiwanan. Kapag ikaw ay land of Emmanuel, mananatili kang land of Emmanuel sa buong buhay mo. Kailanman hindi na aalis ang Panginoon. Amen. You are still here because of Emmanuel, because of God with us. This Emmanuel is Jesus. Today, we may enjoy Jesus and experience Him in such a real way as our Emmanuel. Amen. So, ang pagiging land of Emmanuel natin, mga kapatid, ay hindi lilipas, hindi matatapos.
At ito ay mananatili magpakailanman. Amen. Kaya ang linaw, ang Emmanuel ay ang ating espiritu. Amen. At sa panahon na nararanasan natin ang Panginoon sa iba't ibang aspekto ng ating karanasan, madideclare natin na ang Diyos ay sumasa atin, no? At ito ay Emmanuel. Amen. Salamat Panginoon, ikaw ang aming Emmanuel. Dinala mo ang iyong sarili tungo sa amin. Ngayon may dideclare namin, ang Diyos ay sumasa amin, nananatili sa amin, at kailanman hindi kami iiwanan. Ginawa mo kami mga land of Emmanuel. Salamat Panginoon. Amen.